Nako, baka magulat po kayo dito po sa ating pag-uusapan, pero alamin nyo muna kung ano yung detalye. Bakit po? Yung impeachment complaint number 1 kasi mga tol, ito po yung complaint ni Castro et al. Na ipinail po noong February 2, 2026. Idineklara po ng House Committee on Justice na hindi po ito sumasang-ayon sa one-year bar rule as enshrined sa ating konstitusyon. Kasi sa kanilang paniniwala, base po sa boto ng 22 kongresista laban sa 10 boto pabor para dito, hindi daw po ito sumunod sa one-year bar rule. Kaya sa puntong iyon, o sa oras po na ito, technically, wala na pong saysay ang impeachment complaint number 1. Hindi na po yan iko-considera sa mga susunod pang pagdinig ng Committee on House of Justice o ng House Committee on Justice. At yung ikalawa namang impeachment complaint na sa pangunguna ng Civil Society Group or Tindig Pilipinas, ito po ay ikinonsolidate na po nila sa ikatlong impeachment complaint. Ibig sabihin, wala na rin po technically yung impeachment complaint number 2 bagkos susuportahan na lamang po nila yung impeachment complaint number 3. Ibig din pong sabihin nun, hindi na po magpa-participate ang mga proponent ng impeachment complaint number 2 sa anumang proceedings kaugnay po ng impeachment complaint na natitira, yung number 3 at saka yung number 4. Yung number 3 naman at saka number 4, finally, dineklara na po ng Committee on Justice, majority votes po ito, na sufficient informed. No? Complaint number 3, ito po yung sa mga pari, pero pinangungunahan ni Attorney Legutan. Inendorso po ito ni Congresswoman Leila de Lima. Yung impeachment complaint number 4 naman, ito po ay sa pangunguna ni Attorney Nathaniel Cabrera. At inendorso naman ni na Congressman Paulo Ortega at saka ni Congressman Bienvenido Abante Jr. Both complaint impeachment number 3 and number 4 declared as sufficient informed. Nag-adjourn na po ang Committee on Justice. Bukas magpapatuloy. Ito naman ay pagdetermina sa sufficiency in substance naman. Pero may mga nakakatawang pangyayari kanina mga tol. No? Ang dami pong mga nagpapapansin. Alam nyo ba kung sino yung tinutukoy kong nagpapapansin? Hindi ko nga alam kung nagpapatawa. Hindi naman komedyante. Pero pag tiningnan mo yung buhok, nakakatawa talaga. Sige nga, konting pahulaan nga tayo. Sino yung nakakakilala sa tinutukoy ko mga tol? Paki-comment nyo naman dyan sa ating chat area. Sino yung nakakakilala sa tinutukoy ko? Parang feeling ko nagpapatawa pero hindi naman nakakatawa. No? Pero kahit hindi siya magpatawa, tingnan mo lang yung buhok niya, nakakatawa na. Mukhang magaling kayo ang tinutukoy po natin si Congressman Paulo Henry Marcoleta. Bakit yung tinatawang Marcobeta? Ano bang meron pagka Marcobeta? Tapos may mga nagtatawag din Marcolecta. Ano ba talaga? Is it Marcoleta, Marcobeta, or Marcolecta? Nagpapatawa lang ako mga tol. Masaya lang ako kasi sufficient informed na, which is, sabi ko nga po sa inyo, 100% ganyan ang mangyayari na malabong mangyaring hindi maideklarang sufficient informed yung mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yung posibilidad pa nga na sufficient in substance, sa akin, palagay, 99.9% din idedeklara yan ng Committee on Justice. Bagamat hindi yan definitely magiging unanimous katulad nung nangyari kanina. Kasi kilala naman natin kung sino-sino po yung mga members po ng Committee on Justice. Si Paulo Marcoleta, kilala naman natin yan na makasara Duterte, kaya definitely hindi po yan boboto para po i-declared na sufficient in substance yan. Pero bukas pa yon. Ngayon balik po tayo doon sa sinasabing patawa. Alam niyo mga tol, hindi ko alam kung
ito po ba ay proper na gawin ng isang kongresista eh. Kasi kanina bago magtapos po yung committee hearing, no? Ito po eh. Balikan lang natin yung committee hearing ng House of Representatives kanina ay nagsalita po itong si Congressman Marcoleta. Ito po yung kanyang nakakatawang, hindi ko alam kung anong uri, anong pinagbabasihan dito eh, no? Makatapos pong magsalita itong si Congresswoman Matibag, may mga pangyayari pa diyan pagsasalitain ang mga kongresista. At isa po, ito pong si Congressman Marcoleta sa tumindig. Kine-question niya yung presensya ni Aquino. Yung apo yata ito ni Cory Aquino, no? Yung isa sa mga proponent ng impeachment complaint number 2. Ang pinupunto niya, dapat daw maging cautious na kagad ang komite. Kasi baka daw gawin nitong si D yung ginawa niya doon sa Senado. Napaka-improper po nun mga tol. Pakinggan po ninyo itong nangyari. Alright, any other member who wishes to manifest their comment as to the sufficiency in form of the third impeachment complaint, that is Abalia et al. Impeachment complaint? Madam Chair. Yan, pakinggan po natin. The Honorable Franz Legaspi. Ay, Thank hindi you, pa Madam pala Chair. si There's a Marcoleta quick yan. manifestation as well, just to support my colleague Kong Matibag and of course to Kong Laila. Medyo I think it's quite clear i-forward to natin ang everyone bahagya. here that the form is sufficient in the sense that Medyo i-forward it natin complied- ang bahagya. complain Forward But natin. 1 year per rule, which is does not violate. Dito I tayo. would like to manifest that Both of them subsequently have two. The complaint sufficient in form. Do I hear a second? Ayan yung kanina ha. The same has been seconded. Friend is not a member Ito. of the committee. Yeah, but I can Ito mga tol. Perhaps There's a you point can of just order. manifest. Justice Committee. Friend is not a member of the Sufficient in Oh. form. Do I Hindi pa pala member itong si Paulo Marcoleta ng committee. Tingnan nga natin ulit mga tol kasi nag-end stream tayo kanina. Hindi ko na masyadong natutukan. Nakikinig na lang ako habang may ginagawa po ako dito eh. Tapos natawa na lamang ako kasi sumabat itong si Marcoleta ng biglaan ng parang hindi alam yung kanyang ginagawa. Pero mo, i-caution mo yung isang tao sa isang bagay na hindi niya pa ginagawa. Saan ka naman nakakita nun? Kaya nagtatanong ako sa inyo kanina mga tol, although hindi pa nangyayari yon, pero tinatanong ko na sa inyo, abogado ba itong si Congressman Paulo Marcoleta? Pero kung abogado siya, bakit ganito? Pakinggan po ninyo ha. hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The chair declares the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. Okay, dyan nasisingit si Marcoleta yata. No? Nahirapan akong ibalik dun sa timestamp eh. Eto. Madam Chair. Yan! The Honorable Marcoleta. Point of order. Point of order pa. This is Point of order pa raw ha. Nak ng teteng. Di ba, madalas nakikinig tayo ng mga hearings. Ang pinakamataas na pagre-raise ng isang kongresista ay ang point of order. No? Kasi kaayusan ang pinag-uusapan eh. Ano kaya yung point of order dito nitong si Marcoleta? not directed to the Yan ha. the members of the committee. Madam Chair, our good friend is not a member. Hindi daw, nagpo-point of order siya, pero sige, pagbigyan. Pero yung kanyang pinupunto, hindi daw miyembro ng committee. Sino kaya yon? Ang tinutukoy kasi dyan, si D, yung apo ng mga Aquino. No? Tapos ngayon, ito pa pala, akala ko kanina, miyembro itong si Marcoleta ng Committee on Justice. Pero bakit sila nakapagsalita dyan? No? Kahit hindi pala miyembro, pwede na umupo at magsalita. Member of the committee. Yeah, but I can Perhaps you There's a can point of just order. manifest instead of raising a point of order. manifestation. All right, you may proceed, Honorable Marcoleta. This is not directed to the members of the Justice Committee, but I observed the presence of Mr. Kiko D from the audience. Though he was allowed Ang dami kong tawa dito mga tol sa totoo lang. Ito yung reason kung bakit ako nag-live ngayon. Hindi pa dapat ako magla-live eh.
Pero dahil po dito sa nakakatawang buhok. Teka lang. Biyahin nga natin mga tol. Paano ba yun? Paano ba hinahati yun? Paano ba hinahati? Dali Hatiin natin, hatiin. Kuha na ba? Markuleta na ba? Tuloy tayo. To be an audience in the proceedings, despite his withdrawal of the second impeachment complaint, I suggest that he observe proper decorum. Because if you remember, May we know the Dito ako na talaga natatawa mga tol. No? Bakit niya i-raise? Una, point of order. Tapos, hindi nga siya member, hindi siya pwedeng mag-raise ng point of order. Kaya pinagbigyan na lang siya for manifestation. Ngayon pupunahin niya si Mr. D sa isang aksyon na hindi niya pa ginagawa. Saan ka naman nakakita ng ganon? Kumbaga mga tol, basic. Paano mo paparusahan ng isang tao sa isang bagay na hindi pa naman siya umaakto dito? Kung ito ba'y paglabag sa batas, ang ginawa niya ay hindi niya pa nga inaaktuhan. Kung nasa isipan pa lang ni Mr. D yun, hindi pa pwede yun. Ipagpalagay mong naiisip ni Mr. D na manggulo dyan, hanggat hindi niya ginagawa yung aksyon ng panggugulo, wala kang basihan para i-manifest na dapat i-observe niya yung decorum niya. action of the Honorable D or Mr. D which is not consistent with decorum? I'm just speaking from experience when Which means he has Gusto kong tingnan yung mukha ni Congresswoman Luis Troy, nakaganito lang parang pinipigilan lang matawa Nakakatawa naman kasi talaga. Ito pong naging aksyon nitong si Marcoleta. Hindi po normal para sa isang kongresista yung ganito. hasn't committed any yet. not yet, but as a forewarn, as a premonition or a warning, he Ano, premonition? Ano yon? Di ko maiwasang hindi matawa dito sa ginagawa nating live reaction mga tol Pasensya na kayo during the archiving of the impeachment at the Senate, Yan. Mr. Madam Chair, Mr. Madam Chair, wala pa naman palang ginagawa. Let us not, Hindi maka-move on. Ano? Yung ginawa, kasi ang kwento nito mga tol, ganito yan Di ba? Nagdesisyon ang Korte Suprema against the House of Representatives, prosecutors, or doon sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, pumabor para kay Sara Duterte ang Korte Suprema, declaring that the impeachment complaint last 2025 ay unconstitutional. And then, syempre, naghahanap ng aksyon ngayon ang Senado, ay ang tao sa Senado. Ngayon, doon sa huling mga araw ng impeachment complaint kay Sara Duterte sa Senado noong 2025, nagdesisyon ng Senado na i-archive ito. At nung in-archive nila ito, tumayo itong si Mr. D at nagpakita ng protesta. Nag-ingay sa Senado, nagprotesta doon, at siya po ay sinipa palabas ng Senado. Ngayon, yun yung tinutukoy dito ni Marcoleta. Pero ang tanong naman, Congressman Marcoleta, hindi mo pwedeng ipagpalagay na gagawin yun ni Mr. D. Dapat inintay mo na lamang na gawin niya bago ka nagsalita dyan. Kayo na ang humusga kung anong uri meron utak itong si Marcoleta sa puntong ito, mga tol. Order. Let's wait until he finishes and then I will be recognizing it. During the archiving of the impeachment, Mr. D booed and made a gesture of thumbs down at the VIP gallery of the Senate. All right. Honorable Marcoleta, but it is apparent To observe that proper decorum. the Honorable D hasn't committed anything yet Tama. which is not consistent to decorum. Would you like to say something, Honorable Dilema? Yes, Madam Chair, it is completely improper for our colleague here to raise that matter. He Nasasabihan has ka not tuloy cited ng any ganyan act of misconduct or misbehavior on the Magmanteting na part yan. of Mr. Kiko D. And alluding Would you to like that, to make a motion to that effect? Yes, my motion is to strike out the Ayan. manifestation. Second, Madam Chair, there is a motion to strike. Boss,
Anak ng teteng naman kasi mga tol, basic naman yun, very basic naman yun. Bakit mo gagawin ng isang bagay against sa isang tao, pagbabawalan mo siya, ipapakaution mo sa committee, ipa-observe ang decorum dito, kung wala pa namang action po ito na paglabag doon sa rules. Ngayon, so much for that. Balik po tayo sa nangyaring impeachment complaint hearing ng House Committee on Justice kanina. Maganda ito mga tol, no? Napaka-strategic ng nangyari. Pabor para sa atin ito, no? Kasi maaaring nagtataka kayo, may mga nalulungkot kanina, yung impeachment complaint number 1, bakit naman binasura ng Committee on Justice? Kinakampihan nyo ba si Sara Duterte? May mga ganong reaction. Medyo naging emotional kagad sila, pero ang hindi nila na-realize is that pabor na pabor po ito para sa atin. Kasi sabi nga ni Congressman Joel Chua, dapat maging circumspect itong mga kongresista or maging maingat sa ngayon. Dahil ayaw na pong maulit yung pangyayari noon. Tama naman din yung punto ng mga proponent ng impeachment complaint number 1 na hindi dapat matakot o sinasabi naman ni Congressman Chua, mag-ingat lamang or kung ano man yan, mag-ingat o matakot. Pero ang katotohanan kasi, sumunod naman ang House of Representatives sa rules noong 2025. Pero ang nangyari, hindi nakatigan ito ng Korte Suprema. Kaya in short, kung magbabaka sakali ang Committee on Justice o ang mga kongresista na dinggin, ipagpatuloy ito pong impeachment complaint number 1 na ipinail noong February 2 na nakaangkla sa resolusyon ng Korte Suprema, which is sinasabi ng mga abogado na nagpapaliwanag kanina ay implied date lamang, baka tagilid ang laban. Kasi bakit? Baka ito naman yung gamitin ng kampo ni Sara Duterte para questionin na bakit kayo kagad nagsampa ng impeachment complaint hindi pa nga dapat isampa kasi February 6 yung express date na sinasabi ng Korte Suprema. Na ngayon, nauunawaan na natin mga tol na pabor para sa atin yon. Hindi na nga nakipag-argumento pa ng malawak o ng matagal yung mga proponent ng impeachment complaint number 1. Kasi kahit paano, hindi na rin nila kaya talaga dahil talo talaga sila sa botohan. Pero siguro baka na-realize nila na suportahan na lang natin yung impeachment complaint number 3 and number 4. At yung impeachment complaint number 3 at number 4, wala nang question dito sa 1-year bar rule. Bakit? Ito ay ipinail respectively noong February 6 at February 18 ni Attorney Ligutan at Attorney Nathaniel Cabrera. Hindi na ngayon pwedeng questionin ng kampo ni Sara Duterte, oy, hindi pa tapos ang 1-year bar rule. Bakit kayo nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Wala nang magiging ganong issue mga tol. Hindi na madadaan sa teknikalidad sa pagbilang ng number of days or 1-year bar para muling masampahan ng reklamo si Sara Duterte. At isa pang maganda dito, yung impeachment complaint number 2 naman, winidraw na rin nila. Hindi na naging issue ulit yung 1-year bar rule. At sa punto ng pag-withdraw nila, masusuportahan na nila ngayon impeachment complaint number 3, which sa mga naniniwala ngayon, ito yung pinakamalakas na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. No other than ang magaling na abogado na si Attorney Ligutan, senior professor po ito sa College of Law ng University of the Philippines, ang isa po sa mga nagsulong nito. Kaya tingin ko magandang laban po ito. At ako'y naniniwala mga tol na itong impeachment complaint kay Sara Duterte, number 3 at number 4, bukas kakikitaan niya ng sufficiency in substance at after due course, kasi ang mangyayari pala rito as explained by Congresswoman Jinky Luistro, kapag ka na-declared as sufficient in substance po yan, bibigyan ngayon ng pagkakataon ang kampo ni Sara Duterte to answer the complaint. At kapag ka nakapagsagot sila, bibigyan naman ng pagkakataon yung mga complainant na sumagot muli o magbigay po ng kanilang argumento doon sa naging sagot ng kampo ni Sara Duterte. Tapos pagpapailin sila, I don't know kung tama yung pagkakantanda ko na tinatawag na mga rejoinder
Kung mali yung pagkakatanda ko, sorry na lamang. Pero ganoon yung magiging proseso sa mga susunod na araw. Meaning mga tol, gumugulong na. Ano? At hindi na talaga ito mapipigilan ng kampo ni Sara Duterte. Kung noong nakaraang taon, nagawa nila by mere technicalities, hindi nadinig, na ibaba ko yung camera, sorry, nag-hand gesture kasi ako ayusin lang muna natin. Ano, bumaba yung camera natin sa harap. At ayusin ko lamang muna mga tol, ano. Yan. Ayos na ulit. At yun nga, ano, hindi na mapipigilan by mere technicalities ng kampo ni Sara Duterte ito pong impeachment complaint laban sa kanya. Ngayon, ang tanong na lamang, sabi nila ng mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, hindi na yan makakakuha ng sapat na boto ng mga kongresista kasi malakas na kandidato si Sara Duterte sa 2028 at alam ng mga kongresista daw kung kanino na sila pupwesto sa ngayon. Meaning kakampi na sila kay Sara Duterte dahil ayaw nilang malagay sa alanganin once na si Sara Duterte ay maging presidente sa 2028. But I beg to disagree. No? Alam niyo, hindi ako naniniwala na ang mga kongresista 2028 sa ngayon ang iniisip. Mas naniniwala ako na iniisip niyan kung sino ang nasa kapangyarihan sa ngayon. Alam naman natin kung sino, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat hindi nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos dito, tingin ko gagawin ng mga kongresista kung ano yung sa tingin nila dapat. Ano yung dapat? Malaman kung ano ba yung katotohanan sa mga bintang na ibinabato po dito kay Sara Duterte. Kasi ang ating Pangulo din mismo, di ba? Sinasabi niya na siya'y hindi naman pabor o hindi pabor sa impeachment. Inaayaan niya ang proseso sa House of Representatives na gumulong, pero doon siya sa katotohanan. At ang paghahanap ng katotohanan, alam naman natin na malalaman lang dito kapag gumulong ang proseso ng impeachment kay Sara at mauwi ito sa paglilitis sa Senado. Ngayon, yung bilang ba ng mga kongresista sapat? Yes. 105 or 106 lang naman ang kailangan. Kung hindi man makakuha ng 215 congressman ngayon ang impeachment complaint na ito kay Sara Duterte, tingin ko hindi bababa sa 105 or 106 ang mga pipirmang kongresista dito. Inaalala natin ngayon yung National Unity Party dahil nagsalita ito pong si Congressman Ronaldo Puno na sila'y hindi daw po boboto para i-impeach si Sara Duterte kapag walang mga bagong ebidensya na lalabas. Pero malinaw rin naman ang sinasabi ng ibang miyembro ng National Unity Party na hindi po sila nandidikta sa kanilang mga kasama sa partido. In fact, ang katotohanan pa nga, kung totoo man yung sinasabi nitong si Ronaldo Puno na sila'y boboto base sa mga bagong ebidensya, ang katotohanan pa nga, merong bagong ebidensya na wala doon sa previous impeachment complaint kay Sara Duterte. At ano yun? Ito yung pahayag or affidavit ni Mr. Ramil Madriaga, ang nagpapakilala at nagsasabi na siya po ay inutusan ni Sara Duterte para dalhin sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang tao ang sinasabing confidential funds na ipinagkatiwala sa kanya noong 2022 hanggang 2023. Sa affidavit ni Ramil Madriaga na binasa ko na po sa inyo kanina yung Tagalog translation, sinabi po doon na sa iba't ibang panahon at lokasyon, iba't ibang tao, nagdala po siya ng milyon-milyones na pera at ito ay utos daw ni Sara Duterte. No? At yun, wala yung affidavit na yon, wala yung testimonya na yon sa nakaraang taon. Ngayon, logic, sinasabi ng National Unity Party, bagong ebidensya yan, kasi testimonya yan ni Ramil Madriaga. At higit sa lahat, yung testimonya ni Ramil Madriaga, sinasabi ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ay papatunayan daw na totoo ito sa pamamagitan po ng isang ebidensya. At ano yung ebidensya na yon? Ito po yung cellular phone na ginagamit ni Madriaga sa pakikipag-usap sa kanyang mga nakatransaksyon, kaakibat po ng mga usapan na yon
text at call logs ang mga litrato at video bilang ebidensya sa kanyang mga sinasabi. Ang tanong, nasaan yung cellular phone? Ang sagot po doon, nasa Manila Regional Trial Court. Ito po ay nakatabi doon kasi naging parte po ito ng ebidensya laban po kay Madriaga sa kaso niya namang kidnapping. Pero since ito po ay nasa korte, walang makakakuha doon maliban kung sino ang i-allowed ng korte na tingnan ito. At sa puntong iyon, kapag ang impeachment trial kay Sara Duterte ay nagpatuloy, ang prosecution maaaring humingi ng supwena sa impeachment court, sa Senado, impeachment court, para yung cellular phone nitong si Ramil Madriaga na nasa kustodiya po ng Regional Trial Court of Manila ay makuha nila at maipakita, maipresenta bilang kasama sa mga ebidensya na magpapatunay sa mga pahayag ni Ramil Madriaga. At tingin ko, kung totoo ang mga iyan, hindi na makakalusot dito si Sara Duterte sa harapan ng taong bayan. Bakit? Bakit ko sinasabing sa harapan ng taong bayan? Kasi hindi naman po kasi mismong korte lamang ang magde-decide no? Na talagang nakabase lamang sa ebidensya. Ang magde-decide po ng fate ni Sara Duterte ay mga senador. 24 na senador na ang maaaring maging basihan either ebidensya or yung kanilang political na paniniwala. Maraming nag-criticize kay Senator JB Ejercito. Medyo nakapag-usap kami kanina sa text messages kasi ako mismo ipinost ko yung screenshot ng reply niya dito kay Dr. Mata, isang DDS. Lumalabas kasi doon na ang posisyon ni Senator JB Ejercito ay hindi siya pabor sa impeachment. Pero alam ko naman kung ano yung pinaguhugutan ni Senator JB Ejercito Not in a sense na siya po'y kampi kay Sara Duterte. Kung hindi, ang paniniwala niya kasi, ang impeachment ay nagbubuklod-buklod, nagbabahagi-bahagi ng ating mga kababayang Pilipino. Tama ba yung salitang nagbubuklod? Hindi, ang nagbubuklod pagkakaisa, no? Pagka nagbabahagi-bahagi, pinaghihiwalay po nito ang ating mga kababayang Pilipino. At maaaring tama siya sa punto na yon na puro bangayan na lamang, kaso lang ang problema lamang kay Senator JB Ejercito, siya po ay senator at magiging judges possibly. Kaya dapat nililimit niya yung mga salita na yon sa kanyang sarili na lamang. Ganun pa man, nakapag-comment siya at ngayon ginagamit ito ng mga DDS at ginagamit din ng mga anti-Duterte, pabor at laban sa kanya. Pero sa akin mga tol, I don't care kung ano ang posisyon ni Senator JB Ejercito o kung sino mang mga senador sa 20th Congress. Wala akong pakialam dyan. Kung ano ang kanilang maging desisyon sa impeachment trial ni Sara Duterte, wala na akong pakialam doon. In fact, di nga ako umaasang makukonvict si Sara Duterte. Ang sa akin na lamang, magkaroon ng paglilitis, public trial, at once and for all, makita ng publiko yung mga sinasabing ebidensya laban kay Sara Duterte. Partikular, yung mga bank accounts po na sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Makita lang yan ng sambayan ng Pilipino kung totoo o hindi. Sapat na po sa akin yon. Bumoto man, pabor o hindi pabor, itong mga senador sa impeachment kay Sara Duterte, I don't care. Ang mahalaga sa akin, meron na akong pangahawakan sa mga susunod na panahon na ay hindi naman pala totoo yung mga reklamo kay Sara Duterte o kaya naman totoo pala yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte at bilyones pala talaga yung kanilang pera sa Bank of the Philippines Island as alleged by dating Senador Antonio Trillanes. Yun ang pinakamahalaga sa akin. Kasi kung totoo, patuloy natin itong i-expose sa harapan ng publiko para yung mga kabataan hindi po malinlang at sa darating na 2028 kung siya po'y makakatakbo sa pagka-presidente, alam nila na hindi totoong mahirap itong mga Duterte bagkus totoo pala yung sinasabi ni dating Senador Trillanes. On the other hand, kung hindi totoo,
Dahil wala palang ebidensya, hindi naman pala totoong merong mga account sa Bank of the Philippine Islands sa mga Duterte, dititigilan ko na si Sara Duterte and i-accept ko na sa sarili ko na nagkamali ako. Ganun lang kasimple yun, but never akong kakampi sa kanya. Kasi doon lang naman tayo sa tama at dapat, di ba? Kung makikita natin may ebidensya, dapat ipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng mga impormasyon na makatotohanan. Pero kung wala namang ebidensya, tigilan na po natin dahil pamumulitika na lamang yan. O hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.